Invite ko po kayo sa in-series na passage tinatalakay natin. Katatapos lang po natin sa 2 Sundays ago sa 1 John. And for today, talakayin po natin ang aklat na ito, pangalawang aklat ni Juan. Ang pagbasa po natin, talatang 1 hanggang 11. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para sa hinirang na ginang at sa kanyang mga anak na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos, Ama at ni Jesucristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa inyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Itong utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran, sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, hindi nagdaragdag dito at wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ito po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. The topic that I'll be sharing with you today, pinamagatan ko po na Christ-centered family. Isang pamilya, iglesia o individual na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ay focus kay Christ, totoo sa Panginoon, totoong Kristiyano at may katapatan sa Diyos bilang isang mananampalataya, pamilya o iglesia. Ang pamilya ay number 1 na target ng dyablo din naman aside from the church, God's people. Dahil dito niya maibubulid sa pagkakasala ang isang pamilya o bawat bahagi ng isang pamilya, ang magulang, ang mga anak, especially the minors, ay maibubulid ni Satanas sa impyerno kung ang mga pamilya, mga tao ay hindi po Christ-centered, hindi tapat sa Panginoon, hindi po totoo sa ating Panginoon. Nowadays, ang dami-dami na since Bible times until now, lalala pa ito in the future, ang paglaganap ng maraming mga bulaang tagapagturo, mga bulaang propeta, mga bulaang pastor o lingkod ng Panginoon, mga church leaders. At hindi lang ang simbahan ng Panginoon, hindi lang ang mga mananampalataya ang i-infiltrate nila, i-invade, i-deceive. Manapa ay ang mga pamilya, ang mga tahanan, ang mga tao around us. So, ano ang kailangan natin bilang isang pamilyang espiritual, bilang isang tipikal na pamilya, binubuo ng magulang, anak, at nangangailangan ng mga katangiang napaka-importante na taglay ng isang mananampalataya, iglesia o pamilyang kagaya po natin para mapatotohanan natin sa ating Panginoon
ang katapatan natin sa Kanya, manatili po tayo na focus sa ating Panginoon. Nakakapaglingkod, most of all, nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, the question I'll be raising with you today ay kung ano ba yung mga characteristics of a family, literal na pamilya, o individual na mananampalataya, o pamilyang espiritual kagaya po natin, na kinakailangang angkin-angkin po natin in order for us to be able to keep our lives, our homes, our families, our church true and faithful to the Lord Jesus Christ. Ang una po ay ang kabatiran, kaalaman, knowledge sa katotohanan, perceiving the truth, knowing the truth. Ito po ay sobrang importante as we can notice sa atin pong passage. Kung Tagalog ang Bible mo, in verse 1 to 3 alone, 3 beses binanggit ang salitang truth o katotohanan. Kung English ang Bible mo, 4 times in verse 1 to 3 na binanggit ang word na truth. In the whole passage na meron tayo, verse 1 to 11, 5 times binanggit ang salitang ito, truth, katotohanan, na nag-e-emphasize sa focus ng ating passage, sa theme ng ating passage, sa mensahe na nais iparating ng lingkod ng Diyos na si Apostle Juan patungkol sa mga totoong mga bagay, sa realidad, sa mga totoong kaganapan at mga bagay-bagay sa mundo, sa buhay natin, all around us. Most of all, truth points to the Lord Jesus Christ. We all know that in John 14:6, it says there, hindi lang siya ang daan, hindi lang siya ang buhay, kundi siya din ay binanggit sa John 14:6 na katotohanan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And in John 17:17 ay binanggit naman doon na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sa puntong ito, mga kapatid, makikita natin all around the Scripture, maraming revelations ang ating Panginoon. Marami siyang pinahayag, dinisclose, especially about the truth in the life, in the person of His begotten Son, no other than the Lord Jesus Christ, sa salita ng ating Panginoon na napasulat sa Scripture, sa Bible na hawak-hawak po natin, manual natin, sentro ng atin pong mga pag-aaral about God, about faith, about everything, about God's will, and most of all, God has given His people His Spirit, na sa lahat ng sa Kanya sumasampalataya, pinupuspos niya sila ng Kanyang Espiritu. And that Spirit, the third person of the Holy Trinity, ay nagdadala sa lahat ng mga mananampalataya into all truth and understanding. This is so important for the believers, true believers na may Holy Spirit, para magkaroon hindi lamang ng kaalaman sa katotohanan, kundi kakayanan na sundin, pahalagahan, ibigin, at ipamuhay ang katotohanan, ang truth. So, ang buhay natin bilang mga mananampalataya, pamilya ng Diyos, is so important na ginagabayan, nagugobyernohan, napapamahalaan, kinokontrol ng hindi lamang banal na espiritu, kundi ng katotohanan ng Panginoong Jesucristo, katotohanan ng Kanyang salita. At ito importanteng pinapahalagahan natin, minamahal natin ang katotohanan. Most of all, tayo ay hindi dapat mawalan ng deep na desire to magnify, to elaborate, not just to apply, but to share God's truth. Hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay, kundi sa atin pong kapwa. Dahil lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon ay pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan ng kaluluwa. Sooner or later, all the believers will be there in the bosom of God. Whether hindi pa siya bumalik
para kaunin ang kanyang iglesia, ang mga mananampalataya. But soon, as the believer dies, siya ay paparoon sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan, at mabubuhay ng walang hanggan sa piling ng Panginoon, surrounded by truth, nakakasumpong bawat saglit ng kanyang ilalagi sa bosom ng Panginoon sa kalangitan ng marami pang katotohanan from the Lord, and most of all, being able to serve God who is the truth there beyond the blues. Kaya nga po tayo, mga kapatid, ay importante as people of God na may kabatiran, may kaalaman sa katotohanan. Katotohanan ng lubhang napakahalaga para sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating tahanan, sa buhay ng ating iglesia, para tayo ay maging totoo sa ating Panginoon. Para tayo magkaroon din ng kalakasan by the truth of God, na hindi po tayo madaling malilinlang ng mga maling turo, ng mga bulaang tagapagturo, ng mga hindi totoo na mga Kristiyano, manapa ay mga lingkod ng Panginoon. Na alam natin ang pinagmulan ay sa iglesia din naman ng Panginoon. Marami in the scripture, in the Church of God, in Bible times, na sila pinapasok ng mga heretic, na mga teachers, mga nagpapakilalang sila ay lingkod ng Panginoon. But most of them, or all of them, ay nagmula din naman sa mga iglesia. Nagmula sa iglesia ng Panginoon na lumabas at dahil hindi naman talaga sila kabilang sa kawan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, hindi sila tunay na mananampalataya, lumabas and going around and deceiving a lot of people, not just the church, as well as the families, the homes, every individual ay nais nilang maturuan ng mga maling aral. Especially, ang aral in the time of Apostle John na si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Na si Kristo ay hindi tagapagligtas. Hindi siya yung pinangakong Mesiyas. Hindi siya yung anointed Savior o Redeemer ng mga makasalanan. At yan ay naging laganap at marami ang nalinlang sa turo na yan, sa paniniwala na yan, until sa ating kapanahunan ay laganap ang paniniwalang ito. So, having the truth in our lives, knowing the truth in our lives and needs, give us the ability, the strength, the wisdom, the discernment to avoid false teachers, false teachings. Ito po, lately, may shooting incident na naganap sa Tacloban National High School. At ang lumabas po sa investigation, itong mga shooter na to, 14 years old and 15 years old, ay greatly influenced by a violent group na ang ginagamit sa kanilang layuning masama, impluwensyahan, especially ang mga minors, ay gumamit ng online platforms na 764. At sila ay known na mga nihilistic, meaning sila ay mga violenting grupo, extremist, na ang layunin ay impluwensyahan, especially the minors, para baliwalain ang mga tradisyon, kultura, ang mga moralidad, ang paniniwala sa katotohanan, sa Diyos, injecting in the minds of the young generation, young people, na ang buhay ay meaningless at kailangang may gawin sila na drastic of violence for them to be able to succeed in life at magawa nila ang layunin ng grupong ito using the gaming platforms. Kaya nakita natin ang katotohanan nito dahil ikinonekta ang mga shooter sa Tacloban shooting incident sa ilang mga kaganapan, naging shooter
sa mga schools in the past, sa katauhan ng dalawang taong ito, na nung sila ay mamaril indiscriminately sa kanilang school, killing a lot of students, people, ay may ganyan po na kasuotan, parang uniform o t-shirt, na may tatak na KMFDM. Yan pong may piring sa mata, yan po yung 14 years old na nagpakawala ng more or less 40 shots sa Tacloban National High School, killing 3 students, and injuring more or less 10 people. At ito pong letters na to, nakikita natin, ay meron pong kahulugan. It is a German words, 5 German words na kung itatranslate ay nangangahulugan ng no pity for the majority. No pity for the majority. Walang awa sa mga nakararami. Since this is a German word that means no pity for the majority, naalala ko lang si Hitler during his time. A German soldier na pumatay ng 2 million Jews at nakidigma at sumakop sa maraming panig ng mga bansa during his time. Majority ng mga Hudyo, ng maraming tao, ay namatay in the time of Hitler, Adolf Hitler. And this is somewhat connected because the meaning of this German word is no pity for the majority. That is why these incidents in the past at nitong sa Tacloban, late last week, ay violent attack, so extreme, kanino? Sa buhay ng maraming tao all around them. Dahil sila estudyante, nasa school, so walang habas. Kahit sino tamaan. And in fact, lumalabas pa nga na hindi naman talaga bullying ang dahilan kung bakit namaril ang mga kabataang ito, kundi impluwensya ng online platform, gaming platform na sa kanila ay nag-inject ng ganong kamalayan, kaisipan, na wag maawa, na ang buhay walang silbi, na kailangang maging violente, at sila ay gumawa ng mga ganito pong masama na gawain, heinous crime. And while playing, gaming in that platform, meron silang mga nakakausap. Kung hindi ang may-ari ng platform, gaming platform, ay mga taong nag-iimpluwensya sa kanila para maging violente at may gawin na masama, heinous crime, killing people indiscriminately. That is why nagagawa po nila ang mga kasamaan na ito. Ngayon, mga kapatid, ito yung online platform, gaming platform nila. Na as you can see, mga kapatid, dahil sa pangyayari, sa buhay nila, sa pinapagawa nila, at sa ginagawa ng mga naiimpluwensyahan ng gaming platform na to, pansin na natin na diabolic and demonic ang gawain, man din pati yung mga signs nila. Dahil as you can see, mga kapatid, 764, yan po yung online gaming platform. And tingnan nyo po yung signs behind that number. Ano pong nakikita nyo? May sungay po dyan. Paganahin natin ang ating imahinasyon, ang ating mata. Meron pong picture ng diablo dyan na may sungay. At kapansin-pansin din po dyan, sa ilalim ng numero, may 2 cross po kayong makikita. 2 cross. Yung unang cross, tama ang relada. Nakapatayo na cross. Pero ang isang cross dyan, mga kapatid, ay nakatiwarik. Are you able to see that? 2 cross. Una, may demonyo, may sungay, may diablo, at may 2 cross, isang tama,
at isang nakatiwarik. And that sign, mga kapatid, star ay symbol ng mga satanic group. No wonder, mga kapatid, ito po ay paraan ng mga false teachers, ng mga masasama, hindi tunay na mananampalataya, to not just make havoc sa maling paniniwala, man din ay mali at masasama na mga gawain. And kaya nga, Apostle John, I for one, ay nag-i-emphasize sa ating kalagitnaan today na ang kabatiran sa katotohanan ng isang mananampalataya, isang pamilya, isang iglesyang kagaya po natin is so important. Perceiving the truth, knowing the truth, understanding the truth is so important. At papaano natin magagawa? Na maunawaan natin, ma-perceive natin, ma-realize natin kung ano ang katotohanan. Number one, by studying the Word of God. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo lang siya babasahin araw-araw, bibigyan mo ng time ang Biblia, kundi i-meditate mo, aaralin mo, at even gagamit ka ng mga iba't ibang tools, commentary, atlases, Bible theological books, and a lot more para maintindihan mo ang salita ng Diyos. Also, trying to listen to a lot of godly servants ng Panginoon, pastors, teachers, preachers, na may totoo na pananampalataya sa Diyos, totoong katuruan na ipinapangaral mula sa banal na kasulatan, and most of all, perceiving the truth is by way of practicing, applying the truth that we learn from the scripture, from the preacher, from the pulpit, from our training, from our daily and regular na devotion sa salita, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So this is so important for us to be able to be truthful to God, faithful to God, and be able to avoid false teachings, false teachers, be able to do what God's will is. Ang pangalawa po na karakteristik na kinakailangang meron ng isang mananampalataya, isang pamilya, tahanan, iglesia, kagaya po natin, is by living in truth. Pakisabi nga po natin, living in truth. Living in truth is to obey the truth and permit the truth to control every area of our lives. Ang lumakad sa daan ng katotohanan ay referring to our obedience sa katotohanan, sa salita ng Diyos, mismo sa ating Panginoong Jesucristo, who is the truth. At hayaan natin na ang katotohanan, si Kristo ang salita ng Diyos, ang mamahala, gumabay, maggobyerno, maging in control, hindi lang sa ilang aspeto ng ating buhay, but in every area ng ating buhay. That I would say, dapat saklaw ng katotohanan ang ating mga emosyon, ang ating mga intelektual, ang ating relationships, physical, ministerial, spiritual, even material and financial aspect ng ating buhay is so important na saklaw o applied na papractice ang katotohanan ng ating Panginoon. Ang ating emosyon is so important na magabayan ng katotohanan. Dahil kung tayo po ay magkakaroon ng galit sa puso, pwede tayong dalhin yan. Kung hindi natin i-overcome, pwede tayong dalhin ng galit na nararamdaman natin saan? Sa pagkamuhi, pagkakasala, sa pananakit, hindi lang pagsasalita, pag-iisip, o paggawa ng mga aksyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi mga desisyon din na pagsisisihan natin later on. Sa isip natin, it's so important na applied
papractice natin ang katotohanan dahil dito maraming gumigitaw, maraming pumapasok sa ating mind, and the truth has to be applied. Ang problema kung hindi natin alam ang truth, walang Spirit of God, o kung may Spirit of God man, walang knowledge sa truth na ipinapahayag ng salita ng Diyos o ng Biblia, that's a great problem. Pero kung merong truth, madali po ito na makontrol ang mapaglarong isipan natin, ang ating emosyon na pabago-bago, ang ating relationship, kung tama ba o mali, may kailangan bang idagdag, may mali na paniniwala o entanglement, pisikal na kailangang saklaw ng katotohanan, katawan na sabi ng iba, iiwan din naman yan, mabubulok. Huwag na tayo mag-focus sa pisikal na katawan. But knowing the truth, ang katawan, ang pisikal, ay templo ng Diyos. At itong ginagamit ng Panginoon para maluwalhati ang kanyang pangalan. Katawan natin ay importante para magawa natin ang kalooban ng Diyos for God to be glorified. In our speech, in our ways, in our attitudes, in our actions, in our decision makings, in everything that we do or say, using parts of our body ay importante, kalooban ng Diyos, ingatan, pagpalain, busugin ng mga kalooban ng ating Panginoon. Katotohanan ng ating Panginoon. Ministerial, spiritual, even material and financial aspect ng buhay ng tao, buhay po natin, is so important na saturated, controlled by the truth. If not, pwede po tayo maging selfish, pwede po tayo maging maramot, pwede po tayo maging kuripot, pwede po tayong maging sinungaling at mapag-imbot at hindi makapagbalik ng nire-require ng Diyos sa ating mga buhay, not just in thanksgiving sa ating Panginoon, but actual na paggamit natin sa ating mga resources and blessings, material and financial, galing sa ating Panginoon, pinagkakatiwala niya at ninanais ng ating Panginoon na magamit nating investment sa kanyang gawain at kalooban na may hatid na eternal dividends para sa bawat isa po sa atin if we will obey the truth of God in these areas. So, ang puso ng Diyos, mga kapatid, ay masaya kapag nakikita niya ng kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang kalooban, na nagpapamuhay ng katotohanan, nananatili sa katotohanan. Si Apostol Juan, sa ating passage, ay nagpahayag ng kanyang kagalakan sa isang ginang at sa kanyang mga anak na sinasabi niyang namumuhay sa katotohanan, nagpapamuhay ng katotohanan. That woman in our passage, ginang at mga anak, also refers to the church. They are not just real family. Magulang, nanay o tatay na may mga anak na lumalakad sa katotohanan, but as well as spiritual family. The church ay tinutukoy ng babae na yan at mga anak. At ang sabi ni Apostle John, magmahalan kayo. Patuloy sana tayong magmahalan. John said. At yung utos na yan, mga kapatid, sabi ni Apostle John in our passage, ay hindi bagong utos. Dahil utos na yan in the past, in the Old Testament time, paulit-ulit tinuturo ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos sa mga tao, na sila ay dapat na magmahalan. That they should love one another. So, this command is not new in time, kasi lumang utos, but sa totoo lang, new in quality. Dahil sinabi ng Panginoon, written by John in the New Testament passage, that people of God should love one another.
Ginawa ng Panginoon ito na second commandment. Ang Ten Commandments in the Old Testament, in the New Testament, naging dalawa na lang. Ang una, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second one is love your neighbor as yourself. Love one another. This is so important. So, this commandment is not new in time, but new in quality. Dahil in-emphasize ni Lord sa New Testament ang lumang utos na to na sinasabi niyang kayo na mga mananampalataya ay dapat na magmahalan. Kayo na mananampalataya ay importanteng nagmamahal sa kapwa. So, loving your neighbor as yourself is sometimes mahirap, lalo na kung hindi mo gusto ang katabi mo. Kung hindi mo gusto ang kapitbahay mo, kaklase mo, katrabaho mo, bossing mo, teacher mo. Dahil somehow, baka may nasabi siya hindi maganda sa'yo. May nagawa siyang hindi maganda sa'yo. May pangit siyang ugali. Siya ay toxic somehow. Pero loving your neighbor na hindi mo gusto ay posible. This command to love one another is so possible na magawa ng mga mananampalataya. Even if ang isang tao ay hindi kaibig-ibig, hindi magandang kasama, may maling pamumuhay, may masamang sinasabit ginagawa, lalo na sa'yo, pero this is possible to be obeyed, to love one another. Dahil ang mga mananampalatay binigyan ng Diyos ng kakayanan by the power of the Spirit of God, enabling the people of God to not just know the truth, but be able to love others as well, kahit hindi kaibig-ibig o karapat-dapat o katanggap-tanggap. Sa Galatians 5:22, di ba? May bungang espiritu sa puso at buhay ng isang mananampalataya at ang kauna-unahan ay pag-ibig, pagmamahal. Can you say amen to that? But the fruit of the Spirit is love. Amen. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang unang-una na bunga ng Espiritu, pag-ibig. Tanungin mo yung katabi mo, love mo ko. Of course, we have to love one another. Ito, lagi ko inaasar nito eh. Ito, susulpot lilitaw to eh. Ito, mukhang di naman totoong Kristiyano eh. Ito, ang sama ng sinabi sa akin minsan ito, inaccuse pa nga ako nito eh. Ito, hindi ako binabati. Di ba? Pero, we have the Spirit of God that could enable us to love even the unlovable. Are you with me, people of God? Can we say amen? Okay. Sabi sa katabi mo, love you. Amen? That's possible. Bakit, mga kapatid? Ine-emphasize ni Apostle John ito. Because ang Christian love ay hindi lang posibleng magawa bilang commandment, kundi dapat na pinagsusumakitan ang pagmamahal sa kapwa, sa kapatid, kahit sa kaaway, ay importanteng deliberately, intentionally ginagawa. Although, ang feeling mo iba. Although parang umaayaw. Hindi nag-a-agree ang iyong pakiramdam, ang iyong espiritu, ang iyong isip, pero pwedeng ibigin ang hindi kaibig-ibig, hindi katanggap-tanggap, deliberately. We may not be able to will our affections at all times, but we can will our attitudes and actions. Halimbawa, nakaramdam ka ng galit kasi may narinig ka, may sinabi sa'yo, may ginawa sa'yo hindi mo gusto, feeling galit ka. But you can deliberately will na hindi ka sisimangot,
I-smile ka pa rin? Are you with me? Sino po yung nakaranas ng ganyan? Gagalit ka. Isang tao, may ginawa sa'yo, may sinabi sa'yo, may pagkukulang sa'yo, paulit-ulit pa. But you choose to be calm, to be gentle, na hindi magsalubong yung kilay mo, at hindi lumabas ang sungay mo at buntot mo. Amen? So you're controlling. You're choosing to show the person ng iyong magandang attitude, kaisipan, action, desisyon, pananaw, ganti sa kanyang masamang ginawa, sa hindi maganda niyang kalalagayan o hindi magandang sinasabi sa atin. So pwede nating sadyain, mga kapatid, na ibigin ang ating kapwa, manapang ating mga kapatid, kahit pa gaano karami, kalaki ang pagkukulang sa atin, sa kapwa, sa Diyos, sa ating simbahan, sa ating bayan. We can deliberately will for our attitudes, positive attitudes and actions. Kung may nagbumasto sa'yo, medyo offended ka, di ba? At feeling mo gusto mong gumanti, but you can choose to love that person by being kind, by praying for them. Pag inusig ka, ikaw ay siniraan, ikaw ay hinatulan, lalo na ng hindi totoong bintang. What are you going to do? Nagagalit ka. Kasi pagka nagpatangay ka sa emosyon mo, sa nararamdaman mo, pwede kang gumanti ng masama sa masama. But we can decide, we can will to do positive things, positive attitude, positive words, and express love to that person by being considerate, by being forgiving, by being understanding sa kanyang kahinaan, limitasyon, pagkukulang, at ito ang kalooban ng ating Panginoon. Sa gabay ng Espiritu ng Diyos, people of God are able to live in the truth. Ask the Spirit to control our emotions, our life, our will, our every area ng ating buhay, nang sa ganon, maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo na nag-actualize ng kanyang Christian love kahit sa kanya ay hindi kumikilala, nagre-rebelde, kumakalaban, nag-oppose at nagpaparatang ng hindi totoong mga akusasyon. Ang tao, mga kapatid, nagsasabi na ang makasalanan daw ay kaaway ng Diyos. Pero sa totoo lang, ang tao ang kumakaaway lang naman sa Diyos. Never na ang Diyos ay kinakaaway ang tao. Kahit pa siya ay sobrang makasalanan, masama, ang dami ng kanyang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Because God is love. Ang tao lang ang nagre-rebelde. Ang tao lang ang nagkakasala at lumalaban sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi laban sa tao. Kaya ang tao ay napapahamak, nagsasuffer, hinahatulan ng Panginoon. It's because they rebelled against God. They disobey God. They reject the truth in their lives. That is why people suffer a lot. But people of God ay may pwedeng maging kanlungan sa panahon na parang hirap tayo gawin ang kalooban ng Diyos. Na parang gusto nating gawin ay yung ating sariling kapasyahan, kagustuhan, ikasisiya, na alam nating in contrary sa utos at kalooban ng Diyos, hindi katotohanan, hindi saklaw ng truth ng ating Panginoon. We must ask God, the Spirit of God, na mag-control, maghari, mamahala, gumabay, at manguna, at siyang masunod sa ating mga buhay in every area of our lives. Especially kapag may struggle tayo, may burdens tayo, meron tayong hirap gawin sa ating buhay na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. God is able to help us. Can we say amen to that? The last but not the least na characteristic ng isang pamilya, individual o iglesia,
church ng Panginoon na kailangang angkin-angkin nila for them to be able to keep their lives true and faithful to the Lord Jesus Christ is staying in truth. Ang pananatili, pagdudwell sa katotohanan. Wrong doctrine, wrong living always go together. Kapag mali ang katuruan, mali ang doktrina, mali ang spiritual principles na pinaniniwalaan, of course, ito yung magiging attitude, ito yung magiging desisyon, mali ang magiging pananaw, mali ang magiging lakad sa mundong ito ng mga tao. Kaya, no wonder mga kapatid, maraming tao, dahil ang paniniwala nila, si Kristo ay hindi Diyos, si Kristo ay tao lang, they don't mind, they don't know, they do things that are in contrary sa katotohanan, sa Panginoong Kristo, sa Diyos, sa kalooban, utos ng ating Panginoon. Kaya maraming tao, since ang doctrine nila ay mali, kaya mali ang kanilang actions and decision. They do political rally instead of prayer rally. Are you with me? They do judgment and criticism to those people na sinabi ng Diyos na ipag-pray, suportahan, kausapin ng maayos, huwag ibagsak, huwag i-destabilize, and a lot more. Kaya tayo po mga kapatid, ay hindi natin kailangang magprotesta, mag-rally. The truth that God wants His people to do is to pray, to submit to the truth of God, to depend on God, and most of all, to obey God, the truth of God sa ating mga buhay. So, ang kailangan ng mga mananampalataya ay constant spiritual vigilance. In these days, puno ng crisis, may mga deceptions, may mga kahirapan, may mga pagkakamali all around us para maprotektahan natin ang ating mga sarili, ang ating iglesia, man din ang atin pong mga pamilya, ating mga mahal sa buhay, di ba? Bilang anak ng isang magulang, di ba gusto mo na ang magulang mo, makita mong namumuhay, lumalakad, nag-i-stay, nagdudwell sa katotohanan. Same is true with your parents. Mga anak, ang mga magulang, it's the same. They are happy. And what they want is to see their children walking in God's way. Mga Kristiyano, hinahangad ng Diyos, makita niya na nananatili, nag-i-stay, nagdudwell, nagre-remain sa katotohanan, nagpapamuhay ng katotohanan. Same is true with a pastor like me. Parents like me. Leaders like me. Na gusto nating makita natin ating mga anak, ang mga members ng church, ang mga believers ng Panginoon na nananatili sa katotohanan. Sabi sa katabi mo, stay in the truth. Whatever happens, anuman ang mangyari, we need to stay in truth upang mapanatili nating safe, true to God, and faithful sa Panginoon ang ating mga sarili, ang ating pamilya, manapa ang ating pong iglesia, ang ating mga kapatid. So, to stay or abide in the truth means to remain true to the basic doctrines of the Christian faith. Huwag po tayong lilihis sa kaliwa o sa kanan sa mga turo ng ating simbahan, ng pulpitong ito, who correctly handles and divides the Word of God. And ang tinuturo ay salita ng Diyos, katotohanan, manatili po tayong tapat sa katotohanan. At sa marami pa na mga spiritual principles and commands ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, as doctrines o Christian beliefs na meron po tayo, ipinasa sa atin ng mga apostol, ng mga lingkod ng Diyos, ipinasulat ng Diyos, na unawaan natin by the grace of the Spirit of God, at importanteng atin pong hindi lang malaman,
kundi masunod, and most of all, makapanatili po tayo. Mag-endure po tayo. Mag-persevere po tayo. Saan? Sa mga katotohanan ng ating Panginoon. So church members need to respect the work of faithful pastors, teachers, church leaders, and do everything to protect it and extend it. Kaya mahirap sa mga kapatiran, sa mga believers, ang maging unsupportive, disobedient sa katotohanan. No wonder, kaya may mga nawawala sa mga gawain ng Panginoon sa simbahan because of hindi na nananangan sa katotohanan. Ang sarili ng kaisipan, desisyon, nararamdaman, kagustuhan ang nasusunod. That's why they're no longer available for the service of God. And inactive and unproductive at sa halip na glory ng Panginoon maibigay, manapa ay disgrace. So, people of God who have the Spirit of God, able to know and do and live by the truth, it's so important that we stay in God's truth. That truth ay hindi lamang salita ng Diyos, hindi lamang mga realities, most of all, that truth is no other than the Lord Jesus Christ. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kaya sa gawain ng Panginoon sa iglesia, tayo po ay sa katuruan ng Panginoon sa iglesia, sa ating mga buhay, hindi lang ito dapat natin maunawaan, tanggapin, panatilian, kundi dapat natin itong i-protect, i-defend, and i-extend. Kaya pagka nangusap ang Diyos sa ating simbahan, may pinagawang Diyos sa ating simbahan, misyon, gawain, activities, dapat gawin natin, dapat alisin, dapat puntahan. Let's obey. Because love and obedience are inseparable. If we say we love God and yet we hate our brother, we are disobedient, we don't cooperate, we don't try to know more about God's truth and be able to submit to the truth of God, lumalabas according to the scripture, ang mga nagsasabing, I love God, but hate their brothers, they disobey God, ay hindi tunay na nagmamahal sa ating pong Panginoon. Somehow, those people ay hindi totoo na mananampalataya o anak ng ating pong Panginoon. So, marami. In the Bible, in our time, mga false teachers na ang tinuturo ay anti-Christian beliefs. Grupo yan, sobrang dami yan. Kita natin lagi yan, kumakatok yan sa mga pintuan, nakakasalubong natin, at kinakausap tayo, nag-aabot, nagre-reach out yan ng maraming tao. Napaka-consistent nila sa paghayo. And yet, kulto, may belief na Antichrist at paniniwala na si Kristo ay tao lang at ang Panginoon ay limitado na Diyos, walang pakialam na Diyos, na ang Panginoong Hesukristo ay isa lamang mabuting tagapagturo, may power na nagawa nung siya'y nasa lupa o nung siya ay nakasalamuhan ng mga tao. Pero what they want to instill in the hearts and minds and lives of people ay deception, mailayo, kung maaari ang mga anak ng Diyos sa Panginoon, sa relasyon sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. And the result is fatal. Pagkakasala, disgrace ng pangalan ng Panginoon, at kawalan ng katarungan, katwiran at katotohanan sa buhay ng tao. Kaya nga, yung mga shooter, yung mga stabber sa mga school, deceived. Kasi hindi po truth ang pumapasok sa kanilang minds, hearts, and lives. Kundi deception, kasamaan, masamang impluensya ng technology, ng internet. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili against those people, groups, gaming platforms, internet, technology,
na maglalayo sa atin sa Panginoon, sa ating mga anak sa Panginoon, at magbubulid sa atin sa pagkakasala sa atin pong Panginoon. Because there is danger in going back, going ahead, and going with. In our passage, mga kapatid, may sinasabi si Apostle John na fatal, so dangerous and destructive ang bumalik sa dating buhay, sa maling katuruan, mula sa iglesia ng Panginoon na totoo, papunta sa hindi totoong mga aral at mga gawain, mga activities. Nakita ko po yan, mga kapatid, sa buhay ng maraming Kristiyano. Deceived. May mga pastor pa nga, may mga church leader pa nga, sobrang tagal na sa Panginoon. Ngayon, nasa club na lang. Nasa secular na organizations na lang. Oo, nagkakamal ng pera at kayamanan, pero napalayo na sa Panginoon. Malayo na. Napahiwalay na sa kalooban at gawain ng Panginoon. Because may binalikan ang lumang buhay, ang dating buhay. Ang ilan pa nga ay pinapangunahan ng Panginoon sa kanilang buhay. Sa halip ng kalooban ng Diyos ang gawin, ang sariling kagustuhan ng ginagawa. Ini-insist ang sarili, nagiging so assertive sa kanyang mga iniisip na makabubuti, maganda para sa kanyang sarili. But going ahead or running ahead, God's truth, God's will, God's commandment. May mga tao pa nga na nagdadagdag pa nga ng utos, kalooban ng Panginoon. Since ang Biblia ay kumpleto na. Di ba? Ang sabi sa pinakahuli na sentence sa Bible, sa Revelation, naganap na at kumpleto na ang banal na kasulatan. Ang sino mang magdagdag at magbawas, idaragdag sa kanya ang puot ng Diyos. But there are some people na nagdadagdag ng turo, ika nila ay katotohanan, Third Testament, at ilang mga activities, gaway, paniniwala, na hindi po sinususugan ng Biblia na katotohanang nagmula sa ating Panginoon. So, we must be alert because danger is all around us. May maling aral, may maling impluensya, may maling layunin sa ating mga buhay, ang ilayo po tayo sa ating Panginoon, sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kailangan maging alertado po tayo. Maging vigilant po tayo. At ang susi, mga kapatid, for us to be vigilant is to live by the truth, to know the truth, and to remain in the truth. Are you with me, people of God? Can we say amen? So, I propose 3L. Isang proposition, pero 3 po ang nilalaman na paghimok sa bawat isa po sa atin about our topic na pinamagatan ko na Christ-centered family. Ano po ang una? Learn the truth, love the truth, and live the truth. Importante po na alamin natin, malaman natin, maunawaan natin ang katotohanan, nagmumula sa salita ng Diyos, katotohanan na walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Malaliman mo na bang kilala si Kristo na tinutukoy na katotohanan ng Biblia? If I'm going to ask you, ilan, sinsayin mo nga ang mga katangiang alam mo patungkol kay Kristo. Siya ay banal, the Alpha and Omega, the resurrection and the life. Okay. Maka 20 ka kaya para maitaas mo yung lahat ng daliri mo sa kamay at paa? Maka 40 ka kaya? If you're going right there in your seat, describing who God is in your life, makarami ka kaya? Maka-10 ka kaya? Maka-20 ka kaya? Maka-30 ka ba? Makaka-40 ka ba? The more attributes, beauty, power, greatness, ang alam mo sa Panginoon, the more you know Him. The more closer and intimate you will be to your God. And to be true and faithful sa Panginoon, the more na malalim, malawak,
At maramihan ang mga katangi alam natin sa ating Panginoon. So, learn the truth, love the truth, and live the truth. I-practice natin ang katotohanan. So, our acrostic topic, sino po nakasunod sa atin? Christ-centered family, CCF. Hindi po Christ Commission Fellowship. Mga kapatid po natin yan. Mga evangelicals po. Ang mga tagapagsalita dyan. Mga kapatid po natin. At ang dami-dami nila. Diba? Yun lang. Minsan yung mga lumalabas sa simbahan ng mga local churches, dyan po pumupunta. Sana nare-reform po sila doon. Kasi sabi nga ng maraming churches, nagiging taguan ang mga mega church. One is CCF, na mga backslider, nagrebelde sa pastor, tumalikod sa Panginoon, lumimot sa kanyang responsibility, ministry sa Panginoon. Dahil nagalit, hindi napansin, hindi napagbigyan, may nakasamaan ng loob, may iniwasang utang, mayroong mga ginusto na hindi niya nakuha, at hindi nabigyan ng papel, promotion, titulo, at samot nagkaroon ng maling pagkaunawa sa katuruan, hindi nag-grasp ang katotohanan. Leaving the church. And paglabas, ayun, marami pang mga pinagsasabi, may mga inakay pa, papunta, palayo sa Panginoon. At pumunta sa kung saan nila gusto. Christ-centered family. Itong importante na maging kalagayan po natin, to be true and faithful sa ating Panginoon Jesucristo. So our acrostic points, sino po nakasunod? Sige, reflection po tayo. Pit, parang tawagan to ng mga music team natin na Pit. No? Paano ba nag-arise yung Pit? Si Brad Pitt ba yon? Pit. Okay. Pit, lit, and sit. Ano po ibig sabihin? Hindi po hukay, ha? Of course, hukay ang mangyayari sa mga Kristiyano. Masisilat, malulubog sa hukay, masisilat, no? Madidiskaril ang mga Kristiyanong hindi po makakaunawa sa katotohanan, hindi magkakaroon ng kaalaman sa katotohanan, hindi po magpe-persevere na malaman ang katotohanan sa kanilang mga buhay. Pit. Perceiving in truth. Number one characteristic. For you and me, as a family, as a spiritual family, as a church, para tayo po'y makapanatiling totoo sa ating Panginoon at tapat sa ating Panginoon. Ang pangalawa po is lit, which I mean living in truth, pagpapractice ng katotohanan, pagsasabuhay ng katotohanan, pag-apply ng katotohanan in every area of our lives. Ito po'y kaliwanagan. Ito po sana'y magliwanag sa ating mga kaisipan at mga buhay, ang katotohanan ng ating Panginoon. And the last but not the least, sit. Upuan natin to, mga kapatid. Ito sana maging pundasyon natin, tungtungan natin, gabay natin, katatagan natin. Ang manatili tayo, makapanatili tayo, ang desire natin, effort natin na magstay, magdwell, saan? Sa katotohanan ng ating pong Panginoon. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon ng may pasasalamat, pananampalataya, pagkilala, pagdakila, pagluwalhati. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, katotohanan. Sa Diyos na ang layunin sa bawat isa po sa atin today ay mapagharian ng kanyang katotohanan, makapagsabuhay ng kanyang katotohanan. Hindi po tayo mawala sa katotohanan. Tayo po ay maging mga makatotohanan just like our God, who is truth, not just the way and the life. Let's bow down. Let's come to God in prayer.
Thank you so much, Lord. Glory to you. We honor you. We adore you. We give you our praises, thanksgiving, sapagkat kayo po, Panginoon, ay dakila, makapangyarihan, at katotohanan sa aming mga buhay. Panginoon, nihiling namin ang inyong kapatawaran sapagkat may mga panahong deliberately hindi kami nanangan sa katotohanan, sumuway kami sa inyong kalooban, sinunod namin na ay mga sariling kagustuhan. But here we are, Panginoon, committing to you once again our lives, opening our hearts to you, committing to you our lives. Inyo pong pagharian, pamahalaan, kontrolin, Panginoon, by your truth, by your word, by your sovereign power, Holy Spirit, our Lord and Savior, Jesus Christ. Nais ka naming maluwalhati sa mga buhay. That is why tinatanggap namin ang inyong banal na kaloobang ito at kautusan sa mga buhay. To be focused on you, to be a Christ-centered family, people of God, Church of God. And that gives you glory. And that makes us protected and victorious. Hindi lamang sa maling mga aral, kundi kay Satanas na nagnanais na kami agawin sa inyo, ibulit sa pagkakasala, gawing inutil, gawing walang kabuluhan, ineffective, unfruitful, inadequate na mga lingkod po ninyo. Salamat po sa inyong mensahe, and we give you our Most High God, our thanksgiving, our adoration, our submission. All this, we ask and pray with faith and thanksgiving in the Spirit of God, to the glory of the Father, in the power of your holy, miraculous, glorious, majestic, and awesome name, our Lord and Savior Jesus Christ. And we say, Amen, 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 and Amen. Amen. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Ilapit natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Hayaan natin ang ating Diyos ang patuloy na maghari, masunod ang kalooban niya sa ating mga buhay. Amen. Sa iyong paglingan, dumadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus,
kang maghari sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Panginoong Jesus, magaling ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, magaling ka. Panginoong Jesus, magaling ka. Panginoong Jesus, magaling ka. Tunay, Panginoon, patuloy kang maghari sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Glory to you, O God.